Hay nako, 30 taon na akong tagapamagitan sa kasal. Ngayon lang ako nakakita ng katawang napakagandang magbuntis. Matchmaker Wang. Ang pera? $500, kunin mo. Magbihis ka na at sumama sa akin. Tara na. Saan tayo pupunta? Ang anak ni Pamilyang Liu ay malapit na mawala. Kailangan mong mag-iwan ng anak para sa kanya. Hindi ba't tumanggap na ng pera ang biyenan mo? Tara. Ma, talaga bang hahayaan mo akong magkaanak para sa ibang tao? Ang anak ko ay 3 taon nang wala. Isa ka lang naman na batang balo, anong masama kung mag-iiwan ka ng anak? Ayoko? Walang hiya ka. Kailan pa nangyari na ikaw ang masusunod sa bahay na ito? Huwag mong kalimutan na ang anak kong si Lihay ay nawala dahil sa iyo. Habang buhay kang may utang sa aming mga pamilya Li na isang buhay. Dalhin siya. Tara na. Napakadilim naman ng gabi. Naniniwala si Pamilyang Liu sa hula, kaya pinilit niyang gawin ito sa kalagitnaan ng gabi. Dapat silang maniwala sa akin na si Matchmaker Wang. Ako si Matchmaker Wang, ang pinili kong katawan na magaling magbuntis, basta't magawa ito ngayong gabi, siguradong may maiiwang anak. Bitawan mo ako. Shh! Hinaan mo ang boses mo. Ang lugar na ito ay hindi lang para sa pamilya ni Pamilyang Liu. Mayroon pang isa na hindi mo dapat kalabanin. Mamaya, huwag kang tatakbo sa silid niya. Dapat ay sa silid na ito. Tama. Pasok. Sino yan? Bitawan mo ako. Lugar ko ito? Sino ang nagpadala sa iyo rito para magpakapahamak? Hindi ba siya? At malapit na mawala? Bakit napakalakas niya? At mukhang napakasama? Bitiw. Sino ka ba? Ako. Nandito ako para... Huwag mong kakalimutan na ang anak kong si Lihay ay nawala dahil sa iyo. Habang buhay kang may utang sa aming mga pamilya Li ng isang buhay. Nandito ako para... Bigyan ka ng tagapagmana. Ito ay... Ikaw mismo ang lumapit sa akin. Sa unang pagkakataon, Uuwi na ako. Anong ginagawa mo? hindi ba't gusto mong magkaanak? Kung ganoon, isa pa, Huwag. binigyan ba kita ng pagkakataong tumanggi? Napakasakit ng katawan ko. Ano kaya ang itsura niya? Umalis na siya. Hindi ko pa nakikita ng malinaw kung ano ang itsura niya.
Alam mo ba kung anong klaseng tao ako? Ngayong pumasok ka na sa buhay ko, huwag mo nang isiping makakatakas ka pa. Nanay, Hipag, nandito na po ako. Hindi ba't sabi nila ay wala na siya? Bakit parang pinahirapan kanya ng husto? Sabi ng lahat ay mahina na siya, pero sa tingin ko ay mas malakas pa siya kahit kanino. Sister-in-law, sa totoo lang, nagawa mo pang makipaglaro sa lalaking malapit na mawala. 3 taon ka ng biyuda. Sabik na sabik ka na siguro sa lalaki, no? Hindi totoo yan. Kayo ang pumilit sa akin na pumunta roon. Tapos ngayon, ako pa ang sinisisi nyo. Sumasagot ka na. Lumuhod ka. Lintang, Lintang. Sige, ituloy mo lang. Kapag nahulog yan, parurusahan kita ng husto. Lintang, Lintang. Lumabas ka na riyan ngayon din. Matchmaker Wang, tamang-tama ang dating mo. Ang aming si Lintang ay pinahirapan ng ganito. Dapat dagdagan ang bayad. Anong dagdag na bayad? Ang $500 na kinuha mo, dapat mong ibalik. Bakit? Sabi ni Pamilya Liu. Kagabi ay, hindi dumating si Lintang. Ano ang sinabi mo? Teka, hindi ka ba nagkakamali? Kakarating lang ni Lintang? At sa itsura niyang yan, halatang halata na may nangyari sa kanila ng isang lalaki. Siguradong may nakasama si Lintang na ibang lalaki sa labas. Papasok ako at papagbayarin ko siya. Nandyan na si Boss Kin. Si Boss Kin? Si Boss Kin Kinye. Isa siyang mangangaso, matapang at magaling bumaril. Kahit ang mga mababangis na hayop ay takot sa kanya. Ang mga bundok na ito sa paligid ay pag-aari na niya. Siya ang hari ng bundok na walang nangangahas na kalabanin. Lagot na. Kagabi, si Lintang at Boss Kin ang magkasama. Nagkamali siya ng pinasukang pinto. Sa maling bahay siya napunta. Magkasama sina Lintang at Boss Chin? Chin? Buksan niyo ang pinto, bilisan niyo. Nanay, Nandyan na po. Boss Chin, bakit ka nandito? Sa inyo ba ang damit na ito? Oo, sa amin nga iyan. Nasaan siya? Boss Kin, ibinigay na niya ang lahat sa iyo, tapos ginawa mo pa sa kanya. Ang ganoong bagay. Ito ang mga nahuling hayop ni Kuya. Tinanggalan na ng ulo bago dinala rito. Ito naman ang balat ng soro. Buong buo iyan. Ito naman ang nakuha ni Kuya. Na mga ligaw na mushroom, napakakamahal niyan. Boss Kin, para saan ang lahat ng ito? Ito ang dote ko para sa kasal. Mula nang sumama siya sa akin, akin na siya. Pakakasalan ko siya. pakakasalan ni Boss Chin si Lintang. Masyadong matapang at maangas si Boss Chin. Maraming babae ang takot sa kanya, pero marami rin ang gustong magpakasal sa kanya. Bakit si Lintang pa? Ang daming dote. Mayaman na tayo, mayaman na tayo. Boss Kin, sa totoo lang, ang taong hinahanap mo ay... Siya. Wrong. Nandito na si Boss Chin para pakasalan ka. Ikaw ba ang kasama ko kagabi? Ako nga. Kuya, ano ang tunog na iyon? Siya yon. Ay. Boss Chin, ito ang manugang ko, si Lintang. Bakit parang pamilyar siya sa akin? Bakit napakalampas mo? Pasensya na po. Sa 30 ng susunod na buwan, ay isang maswerteng araw, pakakasalan kita. Bakit hindi ka pa pumunta sa kusina para magtrabaho? Napakabagal mo. Nakakairita kang tingnan. Bilisan mo! Bakit mo hinayaan si Rongrong na magpanggap bilang si Lintang?
kailangang sumugal para yumaman. Sa 30, huwag mong kalimutang pumunta sa bahay para sa kasal. Hindi mawawala ang pabuya mo. Ha ha ha. Masusunod po, aalis na ako. Kapag naibenta ang mga ito, aabot ito ng hindi bababa sa 5,000 dolyar. 5,000 dolyar? Ang dami niyan. Si Boss Chin talaga, napakagalante niya. Kapag nakasal ka na sa pamilya Kin, magsisimula na ang magandang buhay mo. Nanay, ikakasal na po ba ang kapatid ni Lee? Oo, pakakasalan ko si Boss Chin. Naiinggit ka ba? Anong tinitingin-tingin mo? Labhan mo ang mga damit. Parusa mo ito. Bawal kang kumain ngayong gabi. Kuya, totoo bang pakakasalan mo ang anak ni Pamilya Lee? Kuya, hindi ba manugang iyan ni Pamilya Lee? Matagal ko nang nabalitaan na wala na ang asawa niya. Isa siyang biyuda. Itong si Pamilya Lee ay pinagtatrabaho siya, ngunit hindi naman pinapakain at palaging sinasaktan. Napakasama talaga ng kapalaran ng babaeng iyon. Lintang, ngayong gabi, gusto mo bang pumunta sa bahay namin? Sige po, Kuya Ernio. Sakto at may kailangan akong kausapin sa asawa mo. Bakit ka nagpapanggap na matino? Hindi ba't isa ka lang? Biyudang wala ng asawa? Halika na sa bahay, ha 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 ha, hoy! Bitawan mo ako. Hoy, Boss Kin, tumatakbo agad nang makakita ng tao, walang modo. Saklolo, Boss Chen. Boss Chin, salamat sa iyo. Anong nangyari sa'yo? Napilayan ng paa ko. Boss Chin, ang labahan ko. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa labahan. Pahiran mo yan. Salamat po. Bakit? Parang pamilyar ang lugar na ito. Hindi. Bahay ito ni Boss Chin. Siguradong hindi pa ako nakakapunta rito. Boss Chin, maayos na ako. Mauuna na ako. Sandali lang. Maupo ka muna at sabay na tayong kumain. Wag na po, hindi pa ako gutom. Malapit ko ng pakasalan ng hipag mo, kaya magiging magkapamilya na rin tayo? Opo. Heto, ito ang nahuli kong mailap na manok. Kumain ka na. Ganito pala ang lasa ng inihaw na manok. Ngayon lang ako nakakain nito. Wala ka bang mga paa? Hindi maganda ang trato sa iyo ng mga tao ni Pamilya Lee. Bakit hindi ka tumakas? Dahil sa akin kaya wala na si Lihay, hindi ako pwedeng tumakas. Pero hindi dapat hinahayaan na api-apihin ka lang nila? Kung sa susunod ay may mga piuli sa iyo, gawin mo ang ginagawa ko. Lumaban ka? Boskin, salamat sa iyo. Ipagtitimpla kita ng alak. Bakit wala kang suot sa loob? Naku po. Hindi ko sinasadya. Kagabi, ang mga damit ko sa loob ay naiwan sa ibang lugar. Kagabi.
Ang damit mo sa loob, puti ba yon? At may mga maliliit na disenyo ng bulaklak? Ano niya nalaman? Ang mga suot kong damit ay puro lumang gamit lang ng hipag ko. Posible kayang sinabi ito sa kanya ng hipag ko. Boss Chin, bitawan mo ako. Kuya! Kuya! Kuya, kayo. Hi. Kuya, talagang kinalong mo pa ang batang biyudang iyan. Huwag mong sabihing nagkakagusto ka na sa batang biyudang iyan. Tapos na ba ang lahat ng trabaho sa bundok? Ilang leopardo ang nahuli mo ngayong araw? Umalis ka na. Bilisan mong umalis. Layas. Ito ay ang karakter na Lee, hindi siya. At isa siyang biyuda. Nagkaroon na siya ng asawa. Siguradong hindi na ito ang unang pagkakataon niya. Boskin, Anong ginagawa mo rito? namiss kita. Hindi ako? Bakit ko siya napanaginipan? Malinaw na hindi siya ang kasama ko kagabi. Maliligo na lang ako ng malamig. Ito ang bago kong ginawang hairstyle at bagong biling damit. Maganda ba? Nabalitaan ko na ang mga babae sa lungsod ay ganito lahat mag-ayos. Maganda, napakaganda. Tiyak na magugustuhan ito ni Boskin. Bata pa lang siya. Alam ko na si Rongrong. Ang batang ito ay may itsurang yayaman. Kapag naging asawa ka na ng boss, huwag mo po kaming kakalimutan. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo kakalimutan. Congratulations po, congratulations. Salamat po, Matchmaker Wang. Salamat po. Nasaan si Lintang? Saan na naman nagpunta iyon? Lintang. 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 Inay, Nagpapetiks-petiks ka na naman ba? Tamad ka talaga. Nagpapabaya ka na naman? Napakakatamad mo. hindi po ako nagpapabaya. Maya-maya lang ay darating na si Boss Chin para pakasalan si Rongrong. Kapag may nangyaring hindi maganda, talagang parurusahan kita. Layas! Umalis ka rito at magpakulo ng tubig. Opo, Kailangan talagang dinidisiplina. Sige lang, kumain at uminom lang kayo. ang sama ng pakiramdam ko. Bakit parang gusto kong masuka? Naku po, laging on time ang dalaw ko. Pero ngayon ay delayed na ako, mahigit 2 buwan na. Buntis kaya ako? May problema, may malaking problema. Naku, Matchmaker Wang. Ngayon ang araw ng kasal, ng anak ko at ni Boss Chin. Bakit ka nagsasalita ng ganyang kamalasan? Totoong may problema. Kakakita ko lang kay Lintang na nagsusuka, nagdadalang tao siya. Nagdadalang tao si Lintang? Buntis si Lintang. Naku po, ang mga mata ni Matchmaker Wang ay parang ruler. Kung buntis man o hindi, isang tingin ko lang, alam ko na. Iba ang kislap ng mga mata ni Lintang. Siguradong buntis siya. Daladala niya ang anak ni Boskin. Nagdadalang tao pala si Lintang para kay Boskin? Nay, anong gagawin ko? Kapag nalaman ni Boss Chin na si Lintang ang kasama niya noong gabing iyon at buntis pa siya, siguradong iiwan na niya ako. Nay, kailangang maikasal ako kay Boss Chin. Gusto ko ng magandang buhay. Bakit ka nagpapanik? Hindi ba't mayroon tayong halamang gamot dito? Magpakulo ka agad ng isang mangkok. Sa totoo lang, balak ko sanang panatilihin si Lintang para kay Pamilya Lee bilang utusan sa bahay. Pero ngayon, kailangan na nating alisin ang bata. Tara!
Lintang. Halika rito. Inumin mo ito. Nay, ano po ito? Lintang, buntis ka ba? Kayo ang nagtulak sa akin na magkaanak. Mukhang totoo ngang nagdadalang tao ako. Kung ganoon, inumin mo ito. Ano ang balak ninyong gawin sa akin? Lintang, halika rito. Ayaw mo bang sumunod sa akin? Dati, mag-isa lang ako. Pero ngayon, isa na akong ina. Pinili ako ng bata na maging nanay niya. Kahit na, hindi ka dapat nagpapaapi sa kanila. Kung sakaling may mga piuli sa iyo, gawin mo ang ginawa ko. Lumaban ka. Ayaw ko. Lintang, anong sinasabi mo? Sabi ko ayaw ko. Alam kong may utang ako kay Lihay at kay Pamilya Lee. Ginagawa ko na ang lahat para makabayad. Kayo ang nag-utos sa akin na magkaanak. Kaya huwag ninyong saktan ang anak ko. Sinabi ko bang pwede ka nang umalis? Sinabi ko bang makaaalis ka na? Ang sakit ng tiyan ko. Teka, may nangyayari sa akin. Ikaw, Anong ikaw? Ngayon ay, magkasama na tayo rito. Tulungan mo akong hawakan siya. Halika. Inumin mo ito. Dali, inumin mo na. Sige na. Inumin mo ito. Narito na si Boskin. Narito na si Boss Chin. Alam ko na. Lalabas na kami mamaya. Sige po. narito na si Boss Chin. Bakit hindi siya napaaga o nahuli? At bakit kailangan ngayon pa siya dumating? Hayaan na. Inom, hawakan niyo siya ng maigi. Inay, wala na ang gamot? Ano na ang gagawin natin? Wala na tayong oras. Hindi pwedeng makita ni Boss Chin si Lintang. Itago siya sa cabinet na iyan. Sige, tara. Bitawan niyo ako. Pakawalan niyo ako. Bitawan niyo ako. Buhat. 1, 2, 3. Ayos na. Pwede na nating salubungin si Boskin. Tara. Narito na ang ikakasal na lalaki. Magandang araw, Boss Chin. Kumusta po, Boskin? Boskin, narito ka na pala. Boskin, Boss Chin. Ngayong araw, ipinagkakatiwala ko ang aking anak sa iyo. Alagaan mo siyang mabuti. Gagawin ko po. Sige na, oras na para sa kasal. Ihatid na ang ikakasal na babae. Sandali lang. Kuya, bakit? Anong problema? Nasaan si Lintang? Naalala na ba ni Boss Chin si Lintang? Boss Chin, ngayong araw ang kasal natin. Bakit mo hinahanap ang hipag ko? Kuya, anong oras na? Bakit mo pa iniisip ang biyudang iyon? Para saan pa? Gusto ko lang siyang makita. Ngayong araw, ikakasal ka na bilang kapatid niya? Bakit wala siya rito? Nasaan siya? Kasi, Boskin, nakita ko silang lahat kanina doon sa kwarto sa likod. Sa kwarto sa likod? Boskin, huwag kang pumunta roon. Teka, Boskin. Napakasayang araw nito. Bakit mo ba hinahanap si Lintang? Isa lang siyang biyuda. Pinapunta ko siya sa kusina para magtrabaho. Boskin, tingnan mo, malapit nang lumampas ang swerteng oras. Isama mo na ang nobya at umalis na kayo.
Bakit ayaw mo akong payagang makita siya? Tabi! Kapag hindi pa kayo tumabi, huwag niyo akong sisihin kung parusahan ko kayo. Ah. Lagot na, Boskin. Boskin! Lintang? Lintang? Ano ito? Bakit ang daming ganito rito? Lintang? Lintang? Kuya, bakit ang daming sugat dito? Siguradong kay Lintang ang mga sugat na ito. Nawawala siya. Nasaan na si Lintang? Magtawag kayo ng mga tao. Hanapin niyo siya. Boskin, saan ka pupunta? Kasal natin ngayon, iiwan mo ba talaga ako? Hindi na ako makikipagkasal sa iyo. Kailangan kong hanapin si Lintang. Tabi, Matagal ko na itong napapansin. Gusto na ni Kuya ang batang biyudang iyon. Kuya, hintayin mo ako. Tabi. Tabi, sabi. Boss Chin, Anong nangyayari? Hindi na pakakasalan ni Boskin si Li Rongrong. Ang maiwan sa araw ng kasal ay ngayon lang nangyari dito sa nayon natin. Totoo iyon, di ba? Hinahanap ni Boss Kin si Lintang. Sa tingin niyo ba, posible kayang si Boss Chin ay talagang may gusto kay Lintang na batang biyudang iyon? inay, tingnan nyo. Nakatakas si Lintang. Sinira niya ang mga plano natin. Anak, nakatakas na tayo. Huwag kang mag-alala. Ah. Ang sakit ng tiyan ko. May tao ba dyan? May mabuting loob ba na makakatulong? Ang bata, ang anak ko. Lintang. Lintang. Sino yan? Kuya Ernyu. Bakit ikaw ang nandito? Lintang, ilang araw din tayong hindi nagkita. Hindi mo ba ako na-miss? Huwag kang lalapit. Kapag lumapit ka pa, isusumbong kita sa hipag mo. Ang hipag mo ay nasa bayan para mamili ng mga gamit. Bukas pa siya babalik. Halika, sumama ka sa bahay ko. At doon tayo mag-usap. Ayoko. Lintang, huwag kang masyadong mapagmataas. Naniniwala ka ba na dito mismo ay kaya kitang pasunurin? Huwag kang gagawa ng masama. Si Boss Chin. Parating na si Boss Kin dito. Ha ha ha. Lintang, akala mo ba may liligtas ka ni Boss Chin sa unang pagkakataon? Ay may liligtas ka pa niya sa pangalawa? Sino ba ang hindi nakakaalam na si Boss Chin ay nakataktang pakasalan ng iyong hipag ngayon? Ha? Oo nga, ikinakasal si Boss Chin sa hipag ko. Walang hiya ka. Ayaw mong sumama sa akin. Dahil ba gusto mong akitin si Boss Chin? Ako, hindi ko ginagawa iyon. Huwag ka nang managinip. Sa ganda ng kalagayan ni Boss Chin at sa dami ng mga dalagang naghihintay na makasal sa kanya, tingin mo ba papatulan ka niya? Sumama ka sa akin. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako, sabi. Tingnan natin kung makakatakas ka pa. Bitawan mo ako. Ah, masamang babae. Bumalik ka rito. Boss Chin? Boss Chin, anong ginagawa mo rito? Lintang, sa wakas, nahanap ka rin namin. Boss Chin, bakit kayo narito? Hindi ba dapat ay nagpapakasal ka ngayon? Nang makita ko ang sugat mo, agad akong pumunta rito. Siya ay naghahanap sa akin. Wang Ernyu? Bakit ikaw na naman? Pinapapunta na naman niya ako sa bahay nila para tumambay. Lagot na. Nandito na ang hari ng mga bully. Wang Ernyu, talagang hindi ka na nagbago. Ang leksyong ibinigay ko sa iyo noon, hindi pa ba sapat? Boss Chin, nagkakamali lang po kayo. Puro pagkakamali lang ito. Parang awa niyo na. Mahilig ka palang mag-imbita ng ibang tao sa bahay niyo?
Alam ba ito ni asawa? Nasa lungsod po si asawa. Eksakto. Kanina habang nasa daan ako, nakasalubong ko si asawa. Maagang nakabalik ang matapang kong asawa. Erniu, nasaan ka? Nandito si Wang Erniu. Erniu, boss, Kin po. Erniu, bakit ka nakadapa sa lupa? Tumayo ka na riyan. Kanina lang si Wang Erniu ay nag-imbita ng ibang babae sa bahay niyo habang wala ka. Alam mo ba iyon? Anong sinabi mo? Nakita niyo naman lahat, di ba? Opo, nakita namin. Nakita namin. Ikaw, Siya nga pala. Kanina lang si Wang Erniu ay tinawag kang matapang na bruha. Bakit hindi mo pa ipakita sa kanya ang bangis mo? asawa. Makinig ka muna sa paliwanag ko. Sinasabi ko sa iyong nagbibiro lang ako. Maniniwala ka ba? Tikman mo ang suntok ko. Aray! Lumuhod ka. Wala ka talagang magawa sa buhay. Sumama ka sa akin pabalik. Tingnan mo, paparusahan talaga kita. Aray! Presidente Kin. Presidente Kin. Tulong. Kuya, alam ko talagang may paraan ka. Mula ngayon, hindi ka na niya muling aabalahin pa. Anak, iniligtas tayo ni Boss Chin. Si Boss Chin na naman. Bakit sa tuwing kailangan ko ng tulong, ay lagi siyang sumusulpot? Lintang. Anong nangyari sa iyo? Lintang, anong nangyari sa iyo? Lintang, Kuya, anong nangyari kay Lintang? bilis hanapin mo si Uncle Lee. Gising ka na ba? Kuya, narito na si Uncle Lee. Uncle Lee, bilis tignan mo siya. Huwag mag-alala. Kukunin ko ang pulso niya. Uncle Lee, ano ba talaga ang nangyari sa kanya? May naramdaman akong pintig ng buhay. Nagdadalang tao siya. Anong sabi mo? Buntis siya? Buntis ba talaga ako? Uncle Lee, baka naman nagkakamali ka lang. Siya, isa lang siyang biyuda. Hindi, mali ako. Kuya, alam ko na. Siguradong nagkamali lang si Uncle Lee. Hindi lang isa ang pintig, kundi 2, 3, 4. 4 ang dinadala niyang sanggol. 4 na sanggol? Quadruplets? Ang lalaking iyon na malapit nang mawala ay nagawa akong buntisin ng quadruplets. 4 na sanggol? Sa loob ng tiyan ko, may 4 na sanggol. Uncle Lee, sinasabi mo bang buntis siya? Ng 4 na bata? Sa tagal ko nang nanggagamot, ngayon lang ako nakakita ng quadruplets. Ang galing. Buntis pala siya. At quadruplets pa. Kuya, yung pinapangarap mong biyuda ay buntis na sa anak ng ibang lalaki. Umalis ka nga. Mahina ang kanyang pulso, may mga senyales na baka mawala ang bata. Kailangan gumamit ng Lingzi para protektahan ang mga bata. Napakabihira ng Lingzi. Saan naman ako makakahanap niyan? Humingi ka kay Boskin. Ang batang ito ang hari ng bundok. Ano ba ang hindi niya kayang makuha? Kuya, hindi naman mo anak yan. Hindi ko papayagang ibigay mo sa kanya ang Lingji. Chinhao? Ihatid mo na si Uncle Lee pa uwi. Tuloy po kayo, Uncle Lee. Teka lang. Kapag umalis ako, maiiwang mag-isa si Kuya at ang biyudang iyon sa iisang kwarto. Hindi pwede. Kailangan kong bantayan si Kuya. Hindi ko hahayaang magpalaki siya ng anak ng iba. Kuya? Boskin, salamat sa pagliligtas sa akin. Pati na rin sa anak ko. Bukod doon, wala ka na bang iba pang gustong sabihin? Boss Chin, alam kong hindi ako dapat lumapit sa iyo. Pero bukod sa iyo, hindi ko na alam kung sino pa ang makakatulong sa akin. Pwede mo ba akong pahiramin ng kaunting lingshi? Babayaran kita pagdating ng panahon. Gusto ko lang talagang maisalba ang anak ko. Hindi ba wala na ang asawa mo?
Ano po? 3 taon na siyang wala. Kung ganoon, kanino ka sumama? Kay Wang Ernyo ba? Hindi po. Wala kaming ugnayan. Kay Tiezu na taga-Silangan? Hindi rin po. O kay Dagang na taga-Kanluran? Hindi po, wala sa kanila. Wala akong ginawang masama sa kanila. Boskin, salamat sa pagliligtas sa akin. Tungkol sa Lingzi, gagawa na lang ako ng ibang paraan. Aalis na po ako. Nagtitimpi lang ako sa iyo. Bingi ka ba o sadyang ayaw mong magsalita? Ano po ang itinatanong nyo? Itinatanong ko kung sino ang lalaking nagbigay sa iyo ng 4 na anak? Sino ang ama ng mga bata? Ayoko sanang sabihin. Pwede ba? Hindi pwede. Kailangan mong magsalita ngayon. Ayoko nga. Kaya kitang bigyan ng Lingxi. Talaga? Salamat, Boskin. Kaya kitang tulungan sa mga gawain, kahit anong trabaho ay kaya kong gawin. Kaya kong maglinis ng bahay. At kaya ko ring maglaba. Boss Chin, napakabuti mong tao. Buong araw at gabi, hindi ako makatulog dahil sa kakaisip sa iyo. Iniwan ko ang aking ikakasal para hanapin ka. Tapos gagawin mo lang akong isang mabuting tao lang. Ako? Gusto kitang makasama. Ano ang sinabi mo? Huwag ka nang magpanggap. Hindi ba't nakasama mo na rin naman ang ibang lalaki? Boskin, bitawan mo ako. Boss Chin, bitawan mo ako. Sasabihan mo akong mabuting tao, pero nagkaroon ka ng 4 na anak sa ibang lalaki? Kung sa ibang lalaki ay pwede, bakit sa akin ay hindi? Boskin, huwag kang ganyan. Hindi ako ganoong klaseng babae. Bitawan mo ako. Ang ibig kong sabihin, 2 buwan na ang nakakaraan, nagkaroon ako ng anak para sa iba. Anak? Naparito ako para bigyan ka ng anak. Ikaw ba ang kasama ko noong gabing iyon? Gabing iyon? Lintang. Lintang, lumabas ka na riyan. Boss Chin, nandito ang biyanan ko. Huwag kang matakot, nandito ako. Manatili ka lang dito, lalabas ako para tingnan. Lintang, lumabas ka. Ano bang ipinagsisigaw nyo? Gusto nyo bang parusahan ko kayo? Boss Chin, ang hipag ko ba? Ay nasa loob ng kwarto mo? Iniwan mo ako? Pero sa hipag ko, ka pala sumama. Boss Chin, ang tungkol sa inyo ng manugang ko, kapag kumalat iyan, pag-uusapan kayo ng lahat. Nasa ibang tao ang bibig nila, kaya kahit anong sabihin nila, wala akong pakialam. Pero kayo, kapag sinubukan nyo pang saktan si Lintang at ang kanyang anak, tatapusin ko kayo. Nay, Huwag kang mataranta, may paraan ako. Boss Kin, huwag kang mag-alala, hindi na ako mananakit. Dahil ang ama ng bata, alam ng buntis si Lintang at susunduin na siya. Ang ama ng bata? Boss Kin, hindi ba sinabi sa iyo ng manugang ko? 2 buwan na ang nakalipas. Nagbuntis na siya para kay pamilyang Liu. Si Liu Dajun ang ama ng bata. Liu Dajun? Ang sakiting si pamilyang Liu na iyon? Siya nga. Inay, Lintang. Kay Liu Dajun ba ang anak? opo. Kaya pala ang nakabuntis sa kaniya ng quadruplets ay si Liu Dajun. Kanina, halos akalain ko na siya ang kasama ko noong gabing iyon. Boss Chin, dahil narito na ang tatay ng mga bata, siya na ang mag-aalaga kina Lintang at sa mga bata, kaya hindi ka na namin aabalahin. Kahit pa sa susunod, ay abalahin mo ako, hindi ko na pakikialaman, ikaw at ang mga anak mo. Kuya, narito na ako. Nasaan ang batang byuda? Sinundo na siya ng tatay ng mga bata, hindi ko na siya pakikialaman mula ngayon. Kuya, mabuti naman. Dapat noon mo pa yan naisip. Hindi naman ikaw ang tatay ng mga bata.
Bakit mo ba ginagawa ang magpakatanga? Kuya, anong gagawin natin mamaya? Pupunta sa bundok. Sa bundok? Anong gagawin doon? Kukuha ng lingzi para kay Lintang. Hoy, kuya! Hindi ba't nagkasundo na tayo? Na hindi na pakikialaman ang batang biyuda? Masyadong bulag sa pag-ibig itong si kuya? Hoy, hintay mo ako! Boss Kin, Boss Chin, wala na ang mga tao. Ano pa bang tinitingnan mo riyan? Lintang, posible bang may gusto ka na kay Boss Chin? Sinasabi ko sa iyo, para sa anak ko lang si Boss Chin, isa kang buntis na biyuda at nangangahas ka pang pag-interesan siya. Tingnan mo kung paano kita tuturuan ng leksyon. wala akong balak kay Boss Chin. Alam kong hindi ako karapat-dapat sa kanya, pero huwag niyo nang asahan na basta-basta niyo na lang akong sasaktan. At huwag niyong sasaktan ang anak ko. Lintang, sumusobra ka na. Nagiging mahirap ng pasunurin si Lintang. Sige na, Lintang, hindi na ako magbubuhat ng kamay. Tara na, umuwi na tayo. Lintang, magpahinga ka ng maaga ngayon dahil bukas ay isasama kita para makipagkita sa pamilya ni Dajun para pag-usapan ang kasal. Gusto niyo akong ipakasal kay Liu Dajun? Bakit? May iba pa ba? Isa kang buntis na biyuda. Kung hindi ka magpapakasal kay Liu Dajun, ang batang nasa sinapupunan mo ay walang magiging pagkakakilanlan, hindi siya makakahanap ng trabaho, hindi makakapag-aral, at habang buhay siyang lalaitin ng ibang tao. Lintang, para sa kapakanan ng anak mo, sisiguraduhin kong magpapakasal ka kay Liu Dajun. Kapag ikaw at si Liu Dajun ay nagpakasal na, tiyak na pakakasalan din ako ni Boss Chin. Sige na, magpahinga ka na ng maaga. Tara na. Anak, bukas, pupunta na tayo para makita ang tatay mo. Gawin natin ulit. Ayoko. Binigyan ba kita ng pagkakataong tumanggi? Bakit ka umiiyak? Nasaktan ba kita? Para kang gawa sa tubig? Ngayong narito ka na sa kama ko, akin ka na. Mula ngayon, aalagaan kita at bibigyan ng magandang buhay. Paano kung totoo ngang mabuntis ako? Ikaw at ang bata, itataya ko ang buhay ko para protektahan kayo. Maaaring hindi mo pa alam. Pagkatapos ng gabing iyon, nabuntis ako. Magkakaroon na tayo ng sariling anak. 4 na sanggol ang dinadala ko. Magkikita na tayo bukas. Hindi ko lang alam kung totoo ba ang sinabi mo. Protektahan mo kaya ako at ang mga bata? Tara na. Lintang, tingnan mo, iyan si pamilyang Liu. Ang pamilya ni Pamilyang Liu ay nasa negosyo ng transportasyon, kaya siguradong marami silang pera. Lintang, pahalagahan mo iyan ng mabuti. Mang Liu, Aling Liu, Tiali. siya si Lintang. Maganda nga siya, at mukhang sariwa. Pero may ibang nakabuntis sa kanya. Gusto niyo bang si Pamilyang Liu ang umako sa batang iyan? Halos hindi na makagalaw si Dajun. Ayaw na ba ni pamilyang Liu na magkaroon ng tagapagmana? Napakasipag ni Lintang. Kapag nagpakasal na siya, aalagaan niya si Dajun at gagawin niya ang lahat para sa inyo. Lugi pa ba kayo doon? Matanda. Sa tingin ko, ay ayos na iyan. Sige, payag na ako. Ilalabas ko lang si Dajun. Oh, heto na pala si Dajun. Siya ba ang dumating? Narito na si Dajun. Siya ba ang kasama ko noong gabing iyon? Hindi siya ang taong iyon. Nalaman na ni Lintang. Naku, Lintang, ano ang sinasabi mo? Siya ba ang lalaki noong gabing iyon? Hindi siya. Kahit na hindi ko masyadong nakita ang mukha niya, pero ang lalaki noong gabing iyon.
ay siguradong hindi siya. Ano ba ang itsura ng lalaking iyon? Matangkad siya, malakas ang pangangatawan, at napakalakas niya. Parang, Narito na si Boss Chin. Boss Chin, ano na namang magandang dala mo? Nakahuli ako ng isang baboy ramo para sa lahat. Ang baboy ramong ito ay tumitimbang ng 300 libra. Boss Chin, ang galing mo talaga. Sandali, wag muna kayong umalis. Kumuha ang bawat isa ng 2 libra ng karne ng baboy pa uwi. Mabuhay si Boss Chin. Mabuhay si Boss Chin. parang, katulad ni Boss Chin. Si Boss Chin, kamukha niya ang lalaki noong gabing iyon. Lintang, ang lakas mong mangarap. Huwag mong sabihing iniisip mo na dahil nakasama mo si Boss Chin, ay ang ama ng bata ay si Boss Chin? Huwag ka nang mangarap. Dati namang malakas ang pangangatawan ni Dajun, ngayon lang siya naging mahina. Bakit hindi muna tayo maupo at mag-usap? Sige po, maupo tayo. Kuya! Ang Liu Dajun na iyon, ang ama ng bata? Gusto ko talagang kunin ang ama ng batang iyon at ipakain sa mga lobo sa bundok. Kuya, bakit ka napahatching? Kapag napapahatching, ibig sabihin ay may naninira sa iyo. Upo kayong lahat. Lintang, ang mapabilang sa pamilya namin ay isang malaking swerte para sa iyo. Ngayon, sasabihin ko sa iyo ang mga patakaran ng pamilyang Liu. Lintang, nakikinig ka ba? Ngayong kasal ka na, tungkulin mong pagsilbihan ang iyong asawa at igalang ang iyong mga biyanan. Tuwing umaga, ipagluluto mo kami ng almusal, magsisibak ng kahoy, mag-iigib ng tubig, at magtatrabaho sa bukid. Sa madaling salita, lahat ng gawaing bahay ay ikaw ang gagawa dahil hindi kami nagpapakain ng taong batugan. Lintang, narinig mo ba? Tandaan mo iyan. Huwag kayong mag-alala si Lintang. Sanay na sanay iyan sa trabaho. Lintang, tumayo ka. Sabi ng tumayo ka. May sako ng bigas doon. Dalhin mo iyon sa kusina. Pero, buntis po ako. Hindi ko po kayang magbuhat ng ganoon kabigat. Bakit? Kapag buntis ba ay hindi na pwedeng magtrabaho? Napakadelikado mo naman. Dajun, 4 ang dinadala kong bata. Kapag sinabing magbuhat ka, huwag ka ng maraming reklamo. Sige na, kilos. Halina kayo. Kumain na tayo. Kain na. Kain na tayo. Ikaw at ang mga bata, itutaya ko ang buhay ko para protektahan kayo. Sinungaling. Puro kasinungalingan lang ang lahat. Hindi mo naman talaga poprotektahan ang mga bata at ako. Boss Chin. Boss Kin, Kung anong ipapabuhat sa iyo ng iba, binubuhat mo naman. Bakit masyado kang masunurin? Boss Chin, bakit ka nandito? Kuya, sabi mo wala kang pakialam sa biyudang iyon, pero kapag inaapi siya, mas mabilis siya pa sa lahat na rumisponde. Ikaw ang tatay ng bata. Alam mo bang buntis si Lintang? Pinagbubuhat mo ang isang buntis ng ganyang kabigat na bigas? Ang batang dinadala ni Lintang, anak mo ba talaga iyon? Ni hindi mo man lang magawang protektahan ang asawa at anak mo. Anong klaseng lalaki ka? Boss Ken, bakit ka nagsasalita ng ganyan? Mali ba ang sinasabi ko? Hayaan nating ang lahat ang humusga. Tingnan natin kung talaga bang isa siyang tunay na lalaki. Ang anak naming si Dajun, hindi ba't mahina ang katawan niya? Kung mahina ang katawan, huwag nang mag-asawa. Huwag kang mandamay ng ibang tao. Kayong mga tao rito, nagpapakasaya kayo sa pagkain at inumin habang pinagtatrabaho niyo ang isang buntis. Boss Chin, si Dajun ang ama ng bata. Tungkol sa mga bagay kay Lintang, huwag mo na itong pakialaman sa susunod. Ang mga nangyayari kay Lintang, talagang pakikialaman ko. Sige, kumain kayo. Anong kinakain-kain nyo dyan? Wala nang kakain. Inay, bakit ikaw na naman? Mga anak, si Boss Chin na naman, ang tumayo para protektahan tayo. Boss Chin,
Bakit laging ikaw? Sumama ka sa akin. Bahala na kayo sa buhay niyo. Uy, Boss Chin. Saan mo dadalhin si Lintang? Bakit naging ganito ang nangyari? Boss Chin, bakit mo masyadong pinoprotektahan si Lintang? Tiali, sa ginawa mo ngayon, isinuong mo kami sa kapahamakan. Umalis ka na, bilisan mo. Lumabas ka. Lumabas ka. Lumabas ka, umalis ka na. Ito ba ang ama ng mga bata? Bakit mo nagustuhan ang ganyang klaseng tao? Hindi ko siya gusto. Pero bakit pakakasalan mo pa rin siya? Ginagawa ko ito para sa mga anak ko. Dahil kung hindi ako magpapakasal, ang mga anak ko ay walang pagkakakilanlan. Ayaw kong ang mga anak ko ay habang buhay na mapahiya sa lahat. Kaya naman pala, ginagawa niya ito para sa mga bata. Sa dami ng lalaki sa mundo, siya lang ba ang natitira? Magpakasal ka sa ibang tao. Magpapakasal sa iba. Kanino? Sumama ka sa akin. Boss Chin, bakit mo ako dinala dito sa bahay mo? Halika, inumin mo ito. Lingji, Nangguha ako ng mga ligaw na lingji sa kanlurang bahagi ng bundok. Hindi ba kailangan mo ito para hindi mawala ang bata? siya. Nanguha siya ng lingji para sa akin. Siya nga pala. Heto pang iba. Pumunta ako sa lungsod kahapon at sa kooperatiba doon ay bumili ako ng ilang mga gamit. Ito ay malted milk at ito naman ay canned fruits. Ang mga ito ay masusustansyang pagkain na kinakain ng mga buntis doon sa lungsod. Ang lahat ba ng ito ay binili mo para sa akin? Kung hindi para sa iyo, para kanino pa ba ito? Bakit mo ako binilhan ng mga ito? Hindi ba masyadong mahal ang mga ito? Siguradong malaking halaga ang nagastos mo, di ba? Lintang, sinabi ko noon na hindi na ako makikialam sa iyo at sa bata. Pero hindi ko kayang gawin iyon. Gabi-gabi, pagdilat at pagpikit ng aking mga mata, ikaw lang ang iniisip ko. Gusto kong gumastos para sa iyo at gusto kong gumastos para sa anak mo. Gusto kong ibuhos ang lahat ng pera ko para sa inyong dalawa. Boss Chin, Hay, bahala na, gagawin ko na ito. Lintang, huwag kang magpapakasal sa ibang tao. Sa akin ka magpakasal. ano ang sinabi mo? Gusto ni Boss Chin na makipagpakasal sa akin? Boskin, huwag kang magbiro ng ganyan. Seryoso ako. Boskin, isa akong biyuda. Alam ko, Buntis ako, 4 ang dinadala ko. alam ko. Alam ko, alam ko, alam ko ang lahat. Alam kong biyuda ka, alam kong buntis ka, sa 4 na bata. Pero gusto ko pa rin na maging asawa kita. Gusto kong maging tatay ng mga anak mo. Ang mahinang si Liu Dajun ay hindi kayo kayang protektahan. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa inyo mula ngayon. Pero, Huwag ka ng maraming sinasabi. Magpapakasal ka ba sa akin o hindi? Sumagot ka ng maayos. pwede ba akong magpakasal kay Boss Chin? Hindi ko man lang naisip iyon. Hindi ka dapat pumapayag na api-apihin ka lang ng iba. Kung sa susunod ay may mang-api sa iyo, gawin mo ang ginawa ko. Lumaban ka. Magsalita ka. Oo. Lakasan mo. Hindi ko marinig ang sinasabi mo. Sabi ko, gusto kong magpakasal kay Boss Chin. Boss Chin pa rin ang tawag mo? Kuya Kin, Magpapakasal na ako. Magpapakasal na ako. Kuya Chin, may tao. Sino? Kinhaw? Bakit ka nandito? Kuya, dapat ay ako ang nagtatanong yan sa'yo. Kanina lang, hinila mo ang batang biyuda papasok. Ano bang ginagawa niyo sa loob? Tama na. Tamang-tama ang dating mo. Tulungan mo akong tingnan kung kailan ang maswerteng araw.
Pagkalipas ng ilang buwan, sa ika-15 ng Agosto, magandang araw yon. Sige. Sa araw na iyon na, sabihan mo ang mga kapitbahay, magpapakasal na ako, imbitahan silang uminom at magdiwang. Sige po, pupunta na ako. Sandali lang, Ano? iimbitahan silang uminom? Kuya, gusto mo ba talagang pakasalan ng batang biyuda na yon para kang kumuha ng asawa at naging instant tatay ng 4? Gusto ko ito? Teka, kuya. Mukhang ang kuya ko ay hulog na sa batang biyuda na iyon. Hi! Mahal ko, Nakaalis na ba si Kinhaw? nakaalis na. Nga pala, Gatas na candy. balita ko ay napakatamis nito. Tikman mo? Matamis ba? Matamis. Ipinapangako ko sa iyo, kapag pinakasalan mo ako, mula ngayon, ikaw at ang mga bata sa bawat araw na darating ay magiging kasing tamis nito. Naku. Nay, ano pa po ang ginagawa niyo? Nagpupunas ng lamesa. Kinuha na ni Boss Chin si Lintang, kaya lahat ng trabaho dito ay kailangan kong gawin mag-isa. Hindi pwede ito, kailangan kong makaisip ng paraan para mabawi si Lintang. Naku, inay, itigil niyo na yan, may problema. Si Boss Chin, papakasalan na si Lintang. Ano? Anong sinabi mo? Alam na ng buong baryo. Halina kayo sa labas at tingnan natin. Makinig kayong lahat, meron akong i-anunsyo. Sa darating na 15 ng Agosto, ang kuya ko ay kakasal na. Sino ang papakasalan ni Boss Kin? Ang mapapangasawa niya ay si Lintang. Kaya naman pala, matagal nang may gusto si Boskin kay Lintang. Tingnan nyo, hindi ba sinabi ko na? Noong nakaraan, hinayaan lang ni Boss Jin si Rongrong para puntahan si Lintang. Nahulaan ko na yan. Sa 15 ng Agosto, inimbitahan kayo ni kuya sa kanyang kasal. Pumunta kayo sa tamang oras. Sige. Ayos. Si Boskin, papakasalan talaga si Lintang. Kapag pinakasalan ni Boss Chin si Lintang, paano na ako? Inay, gumawa kayo ng paraan. Meron na. Inay, sabihin niyo na. Sa ngayon, wala pang nakakaalam ng totoong pagkatao ng batang iyon. Sa mismong araw ng kasal nila, susunduin natin ang nanay ni Boskin. Kapag nalaman ng nanay niya na ang batang iyon ay hindi anak ni Boskin, matutuloy pa kaya ang kasal na ito? Nay, ang talino niyo talaga. Binabati ka namin, Boss Chin. Ngayon ang araw ng kasal namin ni Tangtang, salamat sa inyong pagdalo. Boss Chin, nasaan na ang bride? Oo nga. Oo, nasaan na ang bride? Ilabas nyo na ang bride. Narito na ang bride. Ang galing. Asawa ko, dahan-dahan lang. Napakaganda ng bride. Ilang buwan na bang buntis ang bride? 7 buwan na. Simula sa araw na ito, si Tangtang na ang asawa ko, at ang batang nasa sinapupunan niya ay sarili kong dugo at laman. Sa susunod na may mang-api sa kanila, humanda kayo sa akin. Mahusay. Tama. Halika, asawa ko, uminom tayo para sa ating kasal. Sige po. Sandali lang. Nanay, Nay, bakit po kayo narito? Kasal ng anak ko ngayon. Bilang iyong ina, dapat lang na narito ako. Nay, plano ko sanang pagkatapos ng kasal ay iuwi si Tangtang sa probinsya para bisitahin kayo. Asawa ko, siya ang nanay ko. Nanay po, Huwag kang magsalita ng ganyan. Sino ang nanay mo? Nay, si Tangtang ang aking asawa. Ano po ba ang ginagawa niyo? Ang asawang ito ay hindi ko kikilalanin. Hindi ako papayag na mapabilang siya sa ating pamilya Kin. Nay, Nay. Ano po ba ang nagawa kong mali? Maaari niyo po bang sabihin sa akin? Handa po akong magbago. Hamp,
Tatanungin kita, ang batang nasa sinapupunan mo, anak ba talaga ito ng aking anak? Tiyakin, ang bata sa sinapupunan ng bride ay syempre anak ni Boss Kin. Tunay niyo po siyang apo. Tama, tama. Natatakot ako na wala akong ganoong swerte. Tia, Kin, ano po ba ang ibig ninyong sabihin? Kuya, nasa panganib tayo. Nay, mayroon po bang nagsabi sa inyo ng kung ano? May mga naririnig akong balita. Alam mo ba kung ano ang sinasabi ng ibang tao sa likod mo? Sinasabi nila na ang batang daladala niya ay hindi mo talaga anak. Pinagmumukha ka lang nilang tanga at niloloko. Ha? Diyos ko, paanong nangyari iyon? Ang bata sa sinapupunan ni Lintang ay hindi pala kay Boss Chin. Si Boskin ay nagmumukha palang tanga at niloloko ng lahat. Ang mga lalaki sa ating pamilya, Kin, ay lahat marangal at tunay na mga lalaki. Ang kasalang ito ay hindi ko pinapayagan. Kung hahayaan mong magmukha kang tanga sa panloloko niya, ay hindi na kita ituturing na anak. Nay, Bahala ka na sa buhay mo. Kuya, ano nang gagawin natin ngayon? Kuya Chin, ayoko namang mahirapan ka. Mabuti pang umalis na lang ako. ngayon ang araw ng kasal natin, saan ka pupunta? Nay, siya lang ang gusto kong maging asawa. Mahal, ikaw lang ang pinili ko sa buhay na ito. Walang kahit na sino ang makakapaghiwalay sa atin. Pero sana, ako rin ang piliin mo, huwag kang mag-alinlangan. Kuya Kin, Sige, sige. Kung gusto mong maging tanga sa pag-ibig, bahala ka, aalis na ako. Nay, Nay. Pwede po bang pakinggan niyo muna ang sasabihin ko? 3 taon na ang nakakalipas nang ikasal ako sa pamilya ni Pamilya Lee at naging manugang nila. Pero ilang araw pa lang mula nang ikasal ako ay wala na si Lihay. Ang biyanan ko. Sabi ng biyanan ko, ako raw ang dahilan kung bakit nawala si Lihay at may utang daw ako sa mga Pamilya Lee. Kalokohan ang sinasabi ng mga pamilya Lee na yan. Itong si Lihay, bata pa lang ay mahina na ang puso. Sino ba sa baryo ang hindi nakakaalam yan? Oo nga, alam naming lahat yan, totoo yan. Sa pamilya ni Pamilya Lee, nanatili akong biyuda sa loob ng 3 taon. Lahat ng gawaing bahay ay ako ang gumagawa. Tuwing taglamig, puno ng sugat ang mga kamay ko sa lamig. Tuwing tag-init naman, nahihimatay ako sa bukid dahil sa tindi ng sikat ng araw. Hindi ako nakakakain ng sapat. At ang ginagawa nila sa akin ay puro pananakit at pang-aabuso. Tingnan ninyo. Napakalupit naman ng ginawa nila. Lahat ng iyon ay tiniis ko. Pero mahigit 7 buwan na ang nakakalipas, ang biyanan ko ay tumanggap ng $500 at ipinagbili niya ako. ano ang sinabi mo? Kaya naman pala, ibinenta siya kaya siya nagkaanak. Bakit hindi ako dumating ng mas maaga? Kung dumating lang ako ng mas maaga, hindi sana siya nagdusa ng ganito. Hindi tao ang pamilya Lee na iyan. Diyos ko! Nitong mga nakaraang taon, kung paano maltratuhin ni Pamilya Lee ang manugang niya, nakita nating lahat iyon. Hindi ko akalain na kaya nilang hamakin ang isang tao ng ganoon. Tama ka. Aking asawa, Nay, sinasabi ko po ito, hindi para kaawaan niyo ako. Ano man ang isipin ng iba sa akin, wala po iyong problema. Pero pakiusap po, huwag niyo pong masamain si Kuya Kin. Noong akala ko na ang buhay ko ay hanggang doon na lang, si Kuya Kin ang nagligtas sa akin at nagligtas sa anak ko. Kaya para sa akin, si Kuya Kin ay isang tunay na lalaki. ang nangyari ngayong araw, umaasa ako na ang lahat ng naririto ay mananatiling tikom ang bibig. Simula ngayon, si Lintang na ang asawa ko at ang batang dinadala niya ay sarili kong dugo at laman. Sino mang magtangkang manakit sa kanila, ay pagbabayarin ko ng matindi. Tunay na lalaki, si Boss Chin. Sa susunod na may mangahas na magchismis o manila sa kanila, ako si Lee Ergo, ang unang hindi papayag. Ayos. Kinhaw, Po, maglabas ka ng alak. opo. Asawa ko,
Inumin natin ang alak na ito para mamaalam na sa hirap. Simula ngayon, bibigyan ko kayo ng magandang buhay. Salamat, maraming salamat. Tia, gustong-gusto ni Kuya ang biyudang ito. Ay hindi. Ang hipag ko pala. Maligayang pag-iisang dibdib kay Boss Chin at sa kanyang asawa. Lumuhod ka. Ay, ma, buntis po ang asawa ko. Hindi po siya pwedeng lumuhod, kaya ako na lang po ang luluhod para sa kanya. Dodoblehin ko po ang luhod ko hanggang sa masiyahan po kayo. Malaki ka na ngayon. Matapang ka na. Pati pagpapakasal ay hindi mo na ipinaalam sa akin. Sa tingin ko ay kinalimutan mo na ang sarili mong ina. Ma, paano ko naman po magagawa iyon? Ako po ang saksi. Inay, Kuya Ken, ay hinding-hindi po kayo kinalimutan. Madalas po niya kayong naikukuwento sa akin. Ano ang sinasabi niya tungkol sa akin? Sabi niya po, maagang pumanaw ang biyanan ko at kayo lang po mag-isa ang nagpalaki sa kanya. Dahil sa dami ng trabaho sa bukid, nagkaroon po kayo ng pabalik-balik na sakit sa likod. Ma, nasa puso ko po kayo palagi. Pasaway na bata? Inay, sandali lang po. May ibibigay po ako sa inyo. Ikaw. Inay, para sa inyo po ito. Ano ito? Noong nakaraang 2 araw, sabi ni Kuya Kin ay isasama niya ako sa probinsya para bisitahin kayo. Kaya naman, ipinagawa ko po kayo ng 2 bagong damit. Bagong damit para sa akin? Inay, ipinagawa ko rin po kayo ng suporta para sa likod. Itong suporta sa likod na ito ay ako mismo ang nagtahi. Tingnan niyo po, napakakapal ng tahi nito. Sa loob nito ay may nakalagay na tuyong mugwort at balat ng buckwheat. Inay, gusto niyo po bang subukan? Ayaw ko. Huwag mong isipin na mapapalambot mo ang puso ko sa ganitong paraan. Hinding-hindi kita tatanggapin bilang manugang ko. Nay, ayos lang po kung hindi niyo ako tanggapin. Ang mahalaga po ay subukan niyo muna ito. Nay, Huwag mo akong hawakan. Nay, subukan niyo po. Subukan niyo lang. Nay, ano pong pakiramdam niyo? Makapal? Malambot? Mahusay nga ito? Hindi ko akalaing napakagaling ng kamay niya. Wala lang ito. Nay, gutom na po ba kayo? May pagkain po sa loob. Ikukuha ko po kayo. Sandali, ako. Nay, maupo po kayo. Kapag hindi kayo kumain, wala kayong lakas para magalit sa amin, hindi ba? Kumain na po kayo. Nay, tikman niyo po ito. Sabaw ng tupa? Si Kuya Kin ay araw-araw umaakyat sa bundok para manggaso. Sobrang lamig doon, kaya araw-araw ko siyang ipinagluluto ng sabaw ng tupa para mainitan ang katawan niya. Napakamaalaga at mahusay. Isa siyang mapagmahal at maasikasong tao, kaya naman pala ang anak ko ay sunod-sunuran sa kanya. Nay, tingnan niyo ang asawa ko, napakabuti at napakaalaga niya. Umalis kayo. Ayaw ko kayong makita. Lumayas kayong lahat. Babalik na muna kami sa kwarto, Nay. Tara na. Hay naku. Ang bata sa sinapupunan niya? Bakit hindi na lang kay Pamilya Kin iyon? Kung kay Pamilya Kin lang sana iyon, napakasaya ko sana. Mrs., bubuhatin kita. Kuya Kin, ako, mabigat ba ako? Saan ka mabigat? Kahit 10 gaya mo pa, kaya kong buhatin?
Mrs., ngayon kasal na tayo. Kaya lang, tungkol sa nanay ko, pasensya na kung nahihirapan ka. Kuya Kin, nararamdaman ko na si nanay ay isang taong may malambot na puso. Gusto ko si nanay. At gusto rin kita. Mrs., anong nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Kuya Kin, patawarin niyo ako. Bakit ka humihingi ng tawad sa amin? Napakabuti mo. At napakabuti rin ni nanay. Pero wala akong paraan para mabigyan kayo ng pamilya Chin ng maraming anak. Ako, Huwag na huwag mong uulitin ang mga salitang iyan. Ang batang nasa sinapupunan mo ay tunay kong anak. opo. Hindi ba sa akin ang damit na ito? Kuya Kin, ang damit na ito, bakit ito nasa iyo? Lagot na, ang damit na ito. Nakita na ng asawa ko. Hindi mahal. Sa totoo lang, gusto ko talagang magtapat sa iyo. Ano iyon, sabihin mo? Tungkol ito, sa amin ni Li Rongrong, ako. Boss Chin. Boss Chin? Narito na si Li Rongrong. Mahal, lalabas lang ako sandali. Babalik din ako agad. Hoy! Pagkatapos ng gabing iyon, naiwan ko ang damit ko kay Liu Dajun. Bakit ito narito kay Kuya Kin? Hindi maaari. Kailangang puntahan si Kuya Kin para magtanong. Boss Kin? Boss Chin? Ano bang ipinag-iingay nyo? Boss Chin, narinig naming dumating ang nanay mo ngayon at hindi ka pinapayagang magpakasal kay Lintang. Paano nyo nalaman? Huwag nyo sabihing ang chismis na nakarating sa nanay ko ay galing sa inyo? Paano namang magiging kami? Nabalitaan lang din namin. Sa tingin ko, dapat kang makinig sa nanay mo. Dahil ang anak ko ay nakuha mo na. Dapat lang na magpakasal kayo. Ang bagal naman yata ng balita nyo. Kasal na kami ni Lintang. Si Lintang ang asawa ko ngayon. Kasal na kayo? Paano nangyari ito? Kahit anong plano ang gawin ko, natuloy pa rin ang kasal nila. Kung kasal ka na kay Lintang, paano naman ako? Nang gabing pumunta ka sa lugar ko, dapat sana ay ikaw ang pinakasalan ko. Pero paulit-ulit mong hinihiya at sinisiraan si Lintang, napakarami mong ginawang masama at wala kang modo. Nagdududa na tuloy ako kung ang babae ng gabing iyon ay ikaw nga ba talaga. Ako? Boss Chin, ang babae ng gabing iyon ay siyempre ang anak ko. Tama na, kasal na ako ngayon, kaya huwag mo na akong lalapitan. Naiirita ako kapag nakikita kita. Boss Chin, wag kang umalis. Gusto mo bang saktan ko ang kamay mo? Bitiw? Kuya Kin, Mrs., hayaan mong magpaliwanag ako. Bitiwan mo ako. Mrs., Boss Chin, Mrs., dahan-dahan lang. Mrs., may papaliwanag ko ito. nakita ko ang lahat. Niyayakap ka ni Lirongrong. Mrs., makinig ka sa paliwanag ko. Tungkol sa lirongrong na iyon, totoong mayroon kaming nakaraan noon. Ang damit na nakita mo kanina, sa kanya iyon. Ano bang sinasabi mo? Ang damit na iyon ay malinaw na sa akin. Gabi na at hindi ka pa natutulog. Anong ginagawa mo? May nangyari ba? Nay, Nay, pasensya na po. Naabala namin ang pahinga nyo. Hindi kita pinagsosorry. Ang tinatanong ko, ano ang nangyari? Nay, kanina lang sa labas, may babaeng pumunta para hanapin si Kuya Kin. Niyakap pa siya nito. Nakita ko po ang lahat. Ikaw na bata ka. Ikaw. Wala kang kwentang anak. May asawa ka na, pero naghahanap ka pa ng ibang babae sa labas.
Ang pamilya nating mga pamilya Kin ay walang lalaking katulad mo. Parurusahan kita ngayon. Teka, hindi po, Nay. Maipapaliwanag ko po ito. Nay! Bata ka. Ikaw, parurusahan talaga kita. Pinoprotektahan ako ni nanay. Huwag kang Maipapaliwanag ko ang tumakbo. lahat. Lahat ng ito ay may paliwanag. Pakinggan mo muna ako. Nay, wag niyo na pong saktan si Kuya Kin. Baka kung ano pang mangyari kay Kuya Kin. Asawa ko, mabuti ka talaga sa akin. Wala kang silbi. Hinahayaan kitang pagsabihan ang asawa mo, pero hindi mo man lang magawa ng maayos. Halika rito. Ikaw, lumapit ka rito. Lumuhod ka. Lumuhod ka at magpaliwanag ng maayos sa asawa mo. Nay, siguro po, wag niyo na siyang paluhurin. Asawa ko, makinig ka sa paliwanag ko. Sa totoo lang, may isang bagay na matagal ko nang gustong sabihin sa'yo, pero hindi ko magawa dahil natatakot akong iwan mo ako. Mahigit 7 buwan na ang nakalilipas, lasing na lasing ako noong gabing iyon. Biglang dumating si Lee Rongrong dito. Sabi niya, gusto niyang magkaanak kami. Tapos ako, may nangyari sa amin. Pagkatapos, ay sumama na ako sa kanya sa kama. Napakalaking katangahan nito. Noong gabing iyon, pumunta si Lee Rongrong sa kwarto mo. Hinawakan mo siya sa leeg at tinanong kung sino siya. Mahal, paano mo nalaman iyan? Ayaw mo siyang paalisin at buong gabi mo siyang pinilit na manatili sa iyo. Naku, bakit niyo pa pinag-uusapan ng mga iyan? Pahirap ito sa matanda. Mahal, paano mo nalaman ang lahat ng ito? Ang panloob na damit na ito. Ang panloob na damit na ito. Kay Lee Rongrong din ba ito galing? Oo. Mali. Maling-mali ang lahat. Hindi si Liu Dajun ang nandoon noong gabing iyon, kundi si Kuya Chin. Maling kwarto ang napasukan ko. Ang batang dinadala ko ay kay Kuya Kin. Mahal, anong nangyayari sa iyo? Bakit ka umiiyak? Mahal, alam ko na ang pagkakamali ko. Pagsisisihan ko na ito. Talagang nagsisisi na ako. Ang tanga mo. Naloko ka. Naku po, ikaw na bata ka. Tingnan mo ang ginawa mo. Tingnan mo, nagalit mo ng husto ang asawa mo. Hoy, mahal, anong nangyayari sa iyo? Alam mo ba kung kanino ang panloob na damit na ito? Ang damit na ito ay... Aray. Ang sakit ng tiyan ko. Mahal, anong nangyayari sa iyo? Nako, hindi ito maganda. Pumutok na ang panubigan. Lalabas na ang bata. Bakit nakatayo ka lang dyan? Dali, dalhin na siya sa ospital ng bayan. Sa ospital? Mahal, kumapit ka lang. Kumapit ka lang. 7 buwan pa lang ito. Bakit kailangang manganak ng maaga? Delikado ang sitwasyon ng buntis. Kailangan ninyong maghanda sa pinakamasamang mangyayari. Doktor, anong pinakamasamang mangyayari? Ang iligtas ang ina o ang iligtas ang bata? Kuya Kin, Mahal, huwag kang matakot. Nandito lang ako. Kuya Kin, kung magkaroon man ng panganib, siguraduhin mong iligtas ang bata. Iligtas ang bata. Maniwala ka sa akin. Ang bata ay talaga namang dugot laman ng pamilya Kin. Mahal, alam ko na. Ang batang ito ay sa akin, pero gusto ko kayong parehong iligtas. Gusto kong pareho kayong maging ligtas at maayos. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Nay! Nandito lang si nanay. Nay, maniwala po kayo sa akin. Ang bata ay kay Kuya Kin. Tangtang, masyado lang matigas ang pananalita ni nanay. Sa totoo lang, sa loob-loob ko, matagal na kitang tinanggap bilang manugang ko. Pati na ang iyong anak, ang bata ay sa pamilya Kin. Kailangan ninyong maging ligtas at maayos. Maaari po bang maghintay muna kayo sa labas? Kuya Kin, Nay, bakit hindi niyo ako maintindihan? Ang bata ay talaga namang sa pamilya Kin. Iri pa, lakasan mo pa ang pag-iri.
Naku, bakit hindi pa siya nanganganak? Mahal ko. Nurse. Doktor, ang asawa ko at ang anak ko, kumusta na sila? Maghanda agad ng mga blood bag na susugatan ng pasyente. Nasusugatan ng asawa ko? Ang panganganak ng isang babae ay parang pakikipagsapalaran sa bingit ng panganib. Diyos ang Guanyin. Pakiusap, gabayan niyo ang manugang ko upang makapanganak siya ng ligtas. Gabayan niyo po kami, Diyosa. Pakiusap, gabayan niyo po sila, bantayan niyo ang asawa at anak ko, upang maging ligtas sila. Ako si Kinye, handa akong ibigay ang 10 taon ng buhay ko? Hindi. Handa akong ibigay ang buong buhay ko para sa kanila. Nanganak na. Ano ang isinilang ng manugang ko? Congratulations po sa inyo, 4 na lalaki ang isinilang ng pasyente. 4? Mga lalaki? Ang galing po ng anak ninyo. Mahal ko. Asawa. Bakit ka umiiyak? Asawa. Takot na takot ako kanina. Wala akong kinatatakutan kahit ano, pero takot akong mawala ka. Asawa. Asawa, huwag mo akong iiwan kailanman. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Kailanman ay. Hindi tayo magkakahiwalay. Oo. Tingin kayo rito. Ngumiti siya. Ay naku, ngumiti siya. Ngumiti siya. Nay, tingnan niyo po. Ngumiti ang anak ko. Anak mo. Kung kaya mo, magkaroon ka rin ng 4 na anak para maging masaya ang nanay. Nay, anak ko ito at apo niyo rin ito. Alam mo, sa totoo lang, itong 4 na bata, kamukhang kamukha mo noong bata ka pa. Nay, Kuya Kin. Asawa, gising ka na? Dahan-dahan lang po. Asawa, ito ang bagong luto na sabaw ng manok. Ang babaeng kapapanganak lang ay napakahina pa, kaya kailangang magpalakas. Tikman mo. Ang bata. Maayos ang kalagayan ng bata rito. Nay, Kuya Chin. Mayroon akong isang bagay na gustong sabihin sa inyo. Asawa. Tungkol ba ito kay Lee Rongrong? Kasalanan ko ang lahat ng ito. Alam ko na hindi mo na ako mapapatawad. Ako? Hindi maganda ito. Kuya, sister-in-law. Bakit ka nagkakaganyan? Kuya, may masamang nangyari. May nangyaring masama kay Lee Rongrong. Anong nangyari? Nagwawala si Lee Rongrong sa bahay at gustong tapusin ang lahat. Sabi pa niya. Anong sabi niya? Sabi pa niya, kapag hindi naging responsable ang kuya ko sa kanya, isusumbong niya ang kuya ko sa munisipyo. Mahal, babalik muna ako para asikasuhin ito. Sister-in-law, magpahinga ka ng mabuti. Tangtang. Bigyan mo naman si Kuya Kin ng isa pang pagkakataon. Tingnan natin kung magbabago siya. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Maayos naman po ako. Doktor. Gusto ko pong magpa-DNA test. Sige, walang problema. Ang gamit namin ngayon ay ang white blood cell antigen comparison para sa paternity test. Lalabas ang resulta sa loob lang ng 1 araw. Gusto ko na pong gawin iyan ngayon. Sige, ihahanda ko na ang lahat. Tangtang? Bakit ka magpapa-DNA test? Para saan iyan? Nay, ang 4 na batang ito ay anak ni Kuya Kin. Ang ibig mong sabihin? Nay, sila ang mga tunay mong apo. Sabi ko na nga ba? Ang batang ito, noong bata pa ang anak ko, ay kamukhang kamukha niya talaga.
Tunay ko nga silang mga apo. Salamat sa langit. May tagapagmana na ang pamilya ni Pamilyang Qin. Naku, Nay, narinig ko na si Lintang ay nanganak na sa ospital ng probinsya. 4 na lalaki ang isinilang niya. Nanganak siya ng 4 na lalaki. Napakaswerte naman ng sinapupunan niya. Kapag nalaman ni Boss Qin na ang 4 na anak ay sa kanya, ay wala na talaga akong pag-asa. Kaya makinig ka sa akin? Gumawa ka ng eksena at magmakaawa. Kailangang pakasalan ka ni Boss Chin. Kuya, nandito na tayo? Dito lang. Bilis, umakyat ka na, bilis. Nay, wag niyo na po akong pigilan. Hayaan niyo na ako. Rongrong, Hayaan niyo na ako. bumaba ka na riyan. Huwag kang gumawa ng masama sa sarili mo. Li Rongrong, ano na naman ang ginagawa mo rito? Boss Chin, sa wakas ay dumating ka rin. Boss Chin, ibinigay ng anak ko ang kanyang dangal sa iyo, pero ayaw mo siyang pakasalan. Paano na siya haharap sa mga tao? Gusto niyo ba akong pilitin sa kasal? Kalimutan nyo na yan. May asawa na ako, at ang asawa ko ay si Lintang. Boss Chin, kung hindi ka pa rin papayag na pakasalan ng anak ko, sige, isusumbong kita sa mga autoridad. Mga kanayon, halikayo at tingnan nyo ito. Halikayo at tingnan nyo ito. Hala? Anong nangyayari rito? Tandang Lee, ano na naman bang kalokohan ito? Hindi ito kalokohan, si Boskin ito. May nangyari sa kanila ng anak ko, pero ayaw niyang panagutan. May nangyari kina Boss Chin at Lee Rongrong? Totoo ba iyan? Oo, Boss Qin, may nangyari sa amin. Ang bagay na ito, alam ni Matchmaker Wang. Magkakampi kaming lahat dito. Oo, maaari akong magtestigo. Noong gabing iyon, nakita ko si Li Rongrong ay pumasok sa kwarto ni Boss Chin at kinaumagahan na siya lumabas. Talaga bang may nangyari kina Boss Chin at Lee Rongrong? Matchmaker Wang, dahil sinabi mo na si Li Rongrong mismo ang pumasok sa kwarto ng kuya ko dahil lang bababae siya, ay siya na ang tama. Ang mga lalaki sa labas, kailangan ding protektahan ng sarili. At isa pa, ang kuya ko ay hindi pa kayo idinedemanda sa sapilitang pagpasok sa kwarto. Ikaw, Boss Chin, dapat mong pakasalan ang anak ko ngayon din. Imposible. Sa buong buhay ko, ay iisa lang ang aking asawa na si Lintang. Kung ganoon ay isusumbong kita sa komunidad, isusumbong kita sa immoral na gawain. Tara na. Ngayong araw kung sino ang magdedemanda, ay hindi pa natin masisiguro. Asawa, bakit ka nandito? Kuya Qin, Mahal, naglilihi ka pa at nagpapahinga? Sino ang nagpapunta sa iyo rito? gusto ko lang makita kung hanggang kailan nila babalak na magpanggap bilang ako. Magpanggap? Sister-in-law, ano ang ibig sabihin nito? Li Rongrong, noong gabing iyon, ang taong nakasama ni Kuya Qin, ikaw ba iyon? Nalaman na ng Lintang. biyudang Tatanungin kita ulit, noong gabing iyon kasama si Kuya Qin, ang taong nakasama niya, ikaw ba iyon? Mahal, ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Loko kang bata ka? Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Hindi ko maintindihan. Kuya Qin, ako na ang magsasabi sa'yo. Ibinenta ako ng biyanan ko sa ibang tao para magkaanak. Napakadilim noong gabing iyon. Matapos akong hilahin ni Matchmaker Wang, papunta sa loob ng kwarto, ang suot kong panloob ay naiwan doon. Ang panloob na ito ay sa akin. Sa iyo ang panloob na ito? Kung ganoon, sino ang babae noong gabing iyon? Kuya Qin, ang tao noong gabing iyon ay ako. Ikaw pala ang kasama ko noong gabing iyon. Nang gabing iyon, ikaw pala talaga yon? Matagal na akong nagpapanggap ni Li Rongrong. Naloko kanila. Mga manloloko pala kayo. Sino ang unang magsasalita? Nang gabing iyon, ano ba talaga ang nangyari? Boss Chin, sasabihin ko na. Walang mali sa sinabi ni Lintang. Nang gabing iyon, ako ang nagtulak sa kanya palabas ng kwarto. Sila? Nagsabuatan sila para lokohin ka? Wala akong kinalaman dito. Kaya pala matagal nyo na akong niloloko. Boss Chin, Niloloko nyo ako? Pagbabayarin ko kayong lahat. Kuya, huwag mong dumin ang mga kamay mo. Isusumbong ko sila sa komunidad. Isusumbong ko sila sa pagmamaltrato sa dating manugang, sa pagpapakalat ng chismis at paggawa ng gulo. Palayasin sila sa Hexi Village. Palayasin sa Hexi Village. Palayasin sa Hexi Village. Nay, ano na ang gagawin natin? tapos na. Tapos na ang lahat. Mahal, ang tao ng gabing iyon, ikaw ba talaga yon? Kuya Qin,
Ako nga, Kung ganoon, ang apat na bata ay... Na kung bata ka, kailangan pa ba itong itanong? Kuya Kin. Tingnan mo. Totoo ba? Mga anak ko talaga sila? Kuya Chin, pagkatapos ng gabing iyon, nabuntis ako at nagdadalang tao ako sa quadruplets. Sa'yo silang lahat ay mga tunay mong anak. Napakagaling ng asawa ko. Asawa ko, kurutin mo nga ako. Kurutin mo ako. Bakit naman kita kukurutin? Baka kasi nananaginip lang ako. Kung hindi ka kayang kurutin ng asawa mo, ako na lang ang gagawa. Masakit ba? Aray, aray, aray. Hindi nga ito panaginip. Mga anak ko nga talaga sila. Napakasaya ko, asawa ko. Mga anak ko nga talaga sila. Binigyan ako ng asawa ko ng 4 na anak na lalaki. Kuya, ang quadruplets na dinadala ni ate ay mga anak mo. Talagang napakagaling mo. Pagbati po sa inyo, Boss Kin. Maligayang pagbati, Boss Chin. Matandang mangkukulam. Nakipagsabuatan ka sa kanila para paglaruan ng kuya ko, hindi pa tayo tapos? Kahit na nagkamali ako, may naitulong din naman ako. Dahil sa akin kaya nakapasok si Lintang sa maling pinto, nagkamali ng pinuntahan, at heto, nagbunga ng 4 na anak. Titingnan ko na lang ang susunod mong gagawin. Sige po. Ano, grabe naman. Quadruplets. Nakita nyo naman lahat, di ba? Ang 4 na batang ito ay mga anak ko. Dugot laman ko silang lahat. Iimbitahan ko kayong lahat sa handaan ng mga bata. Magpapakain at magpapainom ako ng walang sawa. Sige. Ayos yan. Asawa ko, uwi na tayo. Hoy, dahan-dahan lang. Baka mahulog ang manugang ko. Dahan-dahan lang, sabi. Mahal, sabihin mo nga sa akin, ano ba talaga ang nangyayari? Doon sa panloob na damit, bakit may nakasulat na apelyidong Lee? Noong nasa pamilya Li pa ako, ang mga suot ko ay mga lumang damit ni Li Rongrong. Pero, noong gabing iyon ang unang pagkakataon mo. Halika rito. Pagkatapos kong maikasal kay Lihay, ay wala na siya. Hindi niya ako hinawakan. Kuya Chin, ikaw ang kaisa-isang lalaki sa buhay ko. Mahal, hindi ko man lang inakalang mangyayari ito. Ngayon, naiisip mo na? Maghintay ka lang, sandali lang. Ano ito? Ito ang bank book ng pamilya natin. Ang lahat ng kinita ko sa nakalipas na mga taon ay nandyan sa loob. Ito naman ang titulo ng bahay natin. At ang mga ito naman ay ang mga titulo ng lupa sa ilang mga bundok natin. Lahat ng ito ay sa iyo na. Kuya Kin, ito na ang lahat ng ari-arian mo. Ibibigay mo ba talaga ang lahat sa akin? Mahal, asawa kita. Binigyan mo pa ako ng 4 na malulusog na anak na lalaki. Kaya simula ngayon, ang buong buhay at yaman ko ay sa iyo na. Kuya Kin, napakabuti mo talaga sa akin. Mahal, gusto kita. Ay, ikaw na bata ka. Ano bang ginagawa mo? Naku, inay. Inay? Ano ba? Bakit po kayo pumasok nang hindi kumakatok? Ikaw na bata ka. Anong nakain mo at nagkakaganyan ka? Kakaanak lang ng asawa mo. Hindi mo muna siya pwedeng hawakan. Naku, inay. Nakalimutan ko po. Tingnan mo nga ang sarili mo. Talagang hindi ka mapakali. Sa buwang ito, doon ka matulog sa kabilang kwarto. Magkahiwalay ng kwarto? Hindi pwede. Ayoko po. Wala kang magagawa. Lumabas ka. Naku, inay, sige na. Pero asawa ko. Lumabas ka, sabi. Lumabas ka na. Tahan na, baby. Iinom na tayo ng gatas. Mahal, narito na ako. Magandang araw po, sister-in-law. Magandang araw sa inyo. Sister-in-law, isinama kami rito ni kuya para pag-usapan ng ilang bagay.
Tama, mahal. Ngayong meron na tayong 4 na anak, kailangan ko pang magsipag sa pagtatrabaho. Balak kong magbukas ng isang malaking bukiran, mag-aalaga tayo ng mga manok, pato, baboy, baka, at kung ano pa para sabay-sabay tayong umasenso. Magandang ideya iyan. Maupo muna kayo. Salamat po, sister-in-law. Kuya Kin, ngayong kumpleto na ang mga manggagawa sa bawat pwesto, isang tagahawak na lang ng pera ang kulang natin. Oo nga. Saan naman tayo makakahanap ng accountant? Accountant? Kuya Kin, ako na ang tutulong sa iyo sa pag-aayos ng mga account. Chen Fang. Fang. Kuya Kin, ang tagal na nating hindi nagkita. Chen Fang, halos hindi na kita makilala. Bakit parang ang sosyal mo na? Sosyal ba? Galing kasi ako sa syudad. Ganito manamit ang mga tao doon. Ayos ah, Chen Fang. Nagmumukha ka na talagang isang mayamang binibini mula sa lungsod. Kuya Kin, narinig ko na magbubukas ka raw ng isang malaking farm at kailangan mo pa ng accountant? Tingnan mo kung ano ito. Lisensya sa pagiging accountant. Ito ay isang sertipikong ibinigay mismo ng gobyerno. Ngayon, isa na akong ganap na accountant. Wow, ang galing naman. Kuya Kin, ako na ang bahalang mag-ayos ng mga libro mo sa hinaharap. Gusto mo ba? Subukan muna natin. Kung walang magiging problema, gagawin kitang regular. Sige po. Kuya Kin, sino po siya? Siya ang asawa ko. Mahal. Dati ko siyang kaklase, si Chen Fang. Kumusta po, sister-in-law? Kumusta? Sister-in-law, tingnan mo kung ano ito. Hayaan mo na, hindi mo rin naman ito maiintindihan. Sister-in-law, sa susunod, manatili ka na lang sa bahay at mag-alaga ng bata. Ako na ang sasama kay Kuya Kin sa farm. Sisiguraduhin kong magiging napakatagumpay ng negosyo natin. Paano ko naman hahayaang ang asawa ko ang gumawa nito ng mag-isa, saka, ang pag-aalaga sa bata, dapat ay kaming dalawa ng misis ko ang gumagawa. Hindi ba anak? Kuya, dahil nandito na ang lahat, pumunta na tayo sa farm para sa meeting. Misis, mauuna na muna ako. Sige, lumakad ka na. Tang-tang. Tang-tang. Sino ba siya? Nanay, kaklase po siya ni Kuya Kin. Ang pangalan niya ay Chen Fang. Isa siyang maarting dalaga na galing sa lungsod. Sa lungsod? Hindi ka pa ba nakakapunta sa lungsod? Hindi pa po. Maagang nawala ang tatay ko. Kaya tuwing uuwi ako galing sa eskwela, pinagtatrabaho na ako ng nanay ko. Ang nanay ko? Hindi ako pinayagan ng nanay ko na mag-aral. Nay, nandito na po ako. Tingnan niyo po, nakakuha ako ng 100 puntos ngayong araw. Sabi ni Guro, ito raw ay math test para sa kompetisyon sa lungsod. Sabi pa ni Guro, isasama niya raw ako para lumahok sa laban. Hindi ka pupunta. Nay, Babae ka lang. Bakit kailangan mo pang mag-aral ng husto? Simula ngayong araw. Dito ka lang sa bahay at magtrabaho. Hindi ka na papasok sa paaralan. ang test paper ko. Nay, gusto ko pang mag-aral. Nay! Iyak ka ng iyak. Ano bang iniiyak-iyak mo dyan? Wala ka nang alam gawin kundi umiyak buong araw. Tara. Nanay, saan po tayo pupunta? Hindi ba't hindi ka pa nakakapunta sa lungsod? Ngayon, isasama kita sa lungsod para makapamasyal tayo ng maayos. Nay, ang laki talaga ng syudad na ito. Ang syudad na ito ay siguradong mas malaki kaysa sa probinsya. Tara, ibibili kita ng mga bagong damit. Tang-tang, gusto mo ba ang isang ito? 12 dolyar. Nay, ang mamahal naman ng mga damit dito. Huwag na po tayong bumili. Anong ikinatatakot mo? Maraming pera ang asawa mo. Hindi rin biro ang mag-ipon ng pera ni Kuya Kin. Huwag po nating gastusin sa kung ano-ano lang. Ang lalaki ang nagtatrabaho at ang asawa ang gumagastos. Natural lang iyon. Kung hindi mo gagastusin, ibibigay mo lang ba sa ibang babae para gastusin? Ako. Ano po sa inyo, ma'am? Anong klaseng damit ang hanap nyo? Itong bestida. Sige po. Ito? Ay. Ay, pati na rin ito. Ito. Ito.
At pati na rin ito, ipasukat mo lahat sa manugang ko. Sige po. O sige, isukat mo na. Ang ganda! Ang ganda! Maganda rin ang isang ito. Aba! Napakaganda talaga. Lahat ng mga isinukat niyang damit kanina, ibalot mo lahat. Kukunin naming lahat. Sige po. Nay, hindi naman kailangang bumili ng ganito karami. Parang may kulang pa. Alam ko na. Sumunod ka sa akin. Welcome po sa G&I Salon. Halika. Upo ka. Gawan mo ang manugang ko ng pinaka-modernong hairstyle. Iyong tipong, kapag nakita ng mga lalaki, ay mapapatulala sila sa ganda. Walang problema, ako nang bahala. Ang mga gawain ay naibigay na sa lahat. Siguraduhin ninyong matatandaan ito. Hindi dapat kayo magkamali. Naintindihan po namin, Kuya Kin. Kuya Kin, uminom ka muna ng tubig. Qianfang, ang suot mong bestida ay napakaganda. Wow! Sa buong baryo natin, ay wala pa akong nakitang mas gaganda pa kay Accountant Chen. Nakakainis naman, alam niyo lang napagtawanan ako. Sige na. Nasabi na ang lahat ng dapat sabihin. Magsialis na kayo. Kuya Kin, tapos na ang meeting. Pumunta tayo doon sa malapit na kainan para kumain. Wala akong oras. Kailangan ko nang umuwi para samahan ng asawa at anak ko. Kuya Kin, napakabuti mong lalaki. Sa totoo lang, tingin ko masyadong simple lang si ate. Uy, Boss Kin, kakakita ko lang sa nanay at asawa mo. Nasaan sila? Nasa labas lang sila. Kararating lang nila galing sa lungsod. Kailangan ko silang puntahan mismo. Sasama rin ako. Oo nga, ang ganda-ganda niya. Sandali, anong ginagawa niyo rito? Tabi. Asawa ko. Grabe, asawa ko ba talaga yan? Mrs., bakit ganyan ang suot mo? Loko ka talagang bata ka. Nanggaling kami sa mall. Ang suot ng asawa mo, hindi ba maganda? Maganda. Hindi ba mas maganda siya kaysa sa mga dalagang galing syudad na akala mo kung sino? Siyempre, ang misis ko ang pinakamaganda. Sister-in-law, nagpakulot ka ng buhok at nang isuot mo ang bestidang iyan, hindi ka lang basta maganda, para kang isang anghel na bumaba sa lupa. Ay, binabawi ko na ang sinabi ko kanina, mas maganda si sister-in-law kaysa kay Accountant Chen. Salamat po sa inyong lahat. Kuya Kin, uuwi na muna kami ni nanay. Ipagpatuloy mo na ang ginagawa mo. Alis na tayo. Apo ko. Uuwi na tayo sa bahay. Mrs., sandali lang. Kuya Kin, sabay ba tayong maghapunan mamaya? Anong hapunan? Wala akong oras. Teka lang, Nay! Apo, tingnan mo. Narito na ang tatay nyo. Hehehe. Nay, nasaan ang asawa ko? Nasa loob ng kwarto. Sige po. Ayos po iyan, Nay. Mauna na ako sa kwarto, ha? Hoy, sandali lang. Bakit po, Nay? May ilang bagay lang na gusto kong sabihin sa iyo. Ay, sige na. Sabihin mo na. Tingnan mo kung gaano ka kaatubili. Ngayong nagpapatakbo ka na ng farm at isa ka ng manager. Sa hinaharap, lalaki pa ang negosyo mo at hindi maiiwasan na may mga babaeng lalapit sa iyo. Anak, may mga paalala lang ako sa iyo. Makinig ka sa akin. Sige, sabihin mo po. Nang mapangasawa ni Tangtang ang pamilya Kin, ginawa niya ito para sa ating pamilya Kin upang magkaroon tayo ng mga tagapagmana. Binigyan kanya ng 4 na anak na lalaki. Siya ang pinakamalaking biyaya sa ating pamilya Kin. Kung magtatangka kang gumawa ng anumang bagay na makakasakit sa kanya, ako mismo ang unang magtatakwil sa iyo bilang anak. Nay, maayos naman ang lahat. Bakit niyo po sinasabi ang mga ito? Hindi ba't kumuha ka ng isang babaeng accountant? Ang tinutukoy niyo po ba ay si Chen Fang? Wala kaming anumang ugnayan.
Sabihin mo iyan sa asawa mo. Sige, sasabihin ko sa kanya ngayon din. Teka, ako, sandali. Hay, batang ito talaga. Alam kong nagmamadali ka, pero hindi ko akalaing ganito kabilis. Kuya Kin, bakit ang aga mo yata nakauwi ngayon? Asawa ko. Napakaganda mo talaga. Mahal, galit ka pa rin ba sa akin dahil sa nangyari kay Chen Fang? Hindi ako galit. Si Kuya Kin ay isang marangal at matapat na lalaki. Alam kong hindi mo magagawang gumawa ng masama sa akin. Kaya lang ano? Kaya lang pakiramdam ko ay hindi ako sapat. Na hindi ako karapat-dapat sa iyo. Ano? Bakit mo naman naisip yan? Ikaw ang pinakamabuting asawa sa buong mundo. Sa iyo lang nakatuon ang paningin ko. At wala na akong ibang nakikita pa. Kuya Kin, umaga pa lang ngayon. Sa suot mong iyan, habang naglalakad ka sa harap ko, hindi na ako makapagpigil. Kuya Kin, dahan-dahan lang. Maganda nga ang damit na ito, pero bakit ang hirap hubarin? Kuya Kin, huwag mo nang hilahin. Baka masira ang damit. $12 ang halaga nito. Ano naman kung $12 Malaki ang kinikita ko? Bibilhan kita ng bago kapag nasira iyan. Sa susunod, sasabayan ko ang bilis mo. Magsisikap akong maging mas mahusay. Para manatili ako sa tabi mo. Kuya Kin, gusto mo ba ang ganito? Gusto. Gusto ko. Gusto mo ba ang ganito? Kapag itinuloy mo pa iyan, tinitiyak ko sa iyo na hindi ka makakaalis sa kama ng 3 araw. Apo ko, oras na para uminom ng gatas. Nay, Gising na pala kayo? Nay, mahal, kailangan kong pumunta sa planta ngayon. Ilalabas na ang unang batch ng mga produkto ngayon, kaya dapat nandoon ako. Kuya Kin, gusto ko sanang sumama sa iyo. Gusto mo ring pumunta sa planta? Sige, sama ka sa akin. Nay, Iwan mo lang ang bata sa akin, huwag kang mag-alala. salamat po, Nay. Ano ka ba? Huwag ka nang magpasalamat. Inaalagaan ko lang ang apo ko. Bakit kailangan mo pang magpasalamat? Kapag nakikita ko kayong maayos na mag-asawa, masaya na ang loob ko. Opo. Sige, tara na. Kinhaw? Kuya. Kuya Chin. Kuya Kin. Kuya Kin. Sister-in-law, bakit ka nandito? Hindi ito ang lugar na dapat mong pinupuntahan. Bakit hindi pwedeng pumunta rito ang asawa ko? Siya ang may-ari rito, siya ang boss ko, nandito siya para mag-inspeksyon. Maligayang pagdating, sister-in-law. Kumusta ang pagbibilang ng mga produkto? Kuya, may 100 at 6 na manok, 83 baboy ramo, at 40 baka at tupa, lahat ay nabilang na. Kuya Kin, heto ang ginawa kong listahan ng mga bayarin. Siguraduhin mong walang mali sa listahang iyan. Huwag kang mag-alala, Kuya Kin. Siguradong walang mali rito. Boss Chin, nandito na kami para kunin ang mga order. Sandali lang, Kuya Kin. May problema sa listahang ito. Sister-in-law, ano ang sinasabi mo? Sinasabi mong may mali sa ginawa kong listahan? May problema sa ginawa mong listahan. Hindi mo na isama ang $1,000 at $200 na gastos. Wife? May problema ba talaga? Imposible. Sister-in-law, nag-aral ka ba ng accounting? Hindi po ako nag-aral niyan. Hindi ka pala nag-aral, pero ako,
Isa akong accountant na may sertipiko. Anong karapatan mong pagdudahan ako? Kung may problema man ang iyong listahan, pumasok tayo sa loob at suriin ito para malaman natin. Narito na ang mga kukuha ng paninda. Dahil lang ba sa isang walang kwentang salita, aaksayahin mo ang oras ng lahat? Boss Kin, nagmamadali po kami. Sino ang paniniwalaan nyo, siya o ako? Sister-in-law, si Chen Fang ay isang profesional. Nag-aral siya ng accounting. Oo nga, naniniwala kami kay Accountant Chen. Ilabas na ang mga paninda. Boss Kin, ilabas na ang paninda. Huwag mo nang ubusin ang oras namin. Nakikita mo na, lahat sila ay naniniwala sa akin. Naniniwala ako sa asawa ko. Kapag sinabi ng asawa ko na may problema, dapat itong suriin. Kuya Kin, Ako ang boss. Sinabi kong susuriin ang listahan, gawin na natin ngayon din. sister-in-law, maaari nating suriin ang mga talaan. Pero kapag napatunayan na walang problema sa mga talaan, kailangan mong humingi ng paumanhin sa akin. Kung wala ngang problema, ako mismo ang hihingi ng paumanhin sa iyo para sa asawa ko. Bakit si Kuya Kin ay masyadong maprotekta sa kanyang asawa? Kuya Kin, nahanap na namin. Tingnan mo ito. Ang gastos sa operasyon dito ay maling na kwenta. Kulang ito ng 1,225 sentimo. Talaga bang nagkamali si Chen Fang? Ano bang ginagawa nitong si Accountant Chen? Nagtiwala pa naman kami sa kanya. Tingnan mo ito ng sarili mo. Hindi maaari. Nagkamali nga talaga ako sa pagkukwenta. Kuya Kin, ako. Paulit-ulit ko nang pinaalala sa iyo na hindi dapat magkaroon ng mali sa mga talaang ito. Ngayon ay nagkulang ka ng 1,200, bukas ay magkukulang ka na naman ng 1,200, hindi pa aabot ng 6 na buwan, mabubang karote na ang pabrika ko. Kuya Kin, pasensya na po. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon, maaari ba? Kinuha kita rito para ayusin ang mga talaan. Kung hindi mo ito maayos ng tama ngayon, umalis ka na. Sinisante na kita? Tapos na ako. Talagang natanggal na ako sa trabaho. Mahal, salamat sa tulong mo sa pagkakataong ito. Bakit ang galing mo? Sa isang tingin mo lang sa mga account na ito, alam mo na agad na may problema. Sister-in-law, pasensya na. Hindi ako naniwala sa iyo kanina. Nagkamali po kami. Hindi nyo kailangang humingi ng paumanhin sa akin. Wala akong accounting license. Tama lang na nagduda kayo sa akin. Pero bata pa lang ako. Talagang mabilis na ako sa mga numero. Kahit gaano pa kalaki ang mga halaga, kapag dumaan sa harap ko, kaya ko itong kalkulahin. Kaya naman, hindi ko alam kung maaari nyo ba akong bigyan ng pagkakataon na ako ang humawak ng mga account ng farm? Sister-in-law, gusto mong humawak ng mga account? Oo, gusto ko ring makatulong sa farm, gaya ng ginagawa ninyong lahat. Para tayong lahat ay sabay-sabay na yumaman. Sige, suportado namin si Sister-in-law. Sister-in-law, napakagaling mo. Believe na talaga ako sa iyo. Sister-in-law, susunod na ako sa lahat ng sasabihin mo. Salamat po sa tiwala ninyong lahat. Hinding-hindi ko po bibiguin ang lahat. Nagniningning talaga ang asawa ko. Boss Kin, maaari mo ba akong bigyan ng pagkakataon? Mahal, iyan mismo ang hinihintay ko. Asawa ko, naging maayos ang paglabas ng mga paninda dahil sa iyo. Salamat, Boss Chin. Asawa ko, balak ko sanang pag-aralin ka sa lungsod para kumuha tayo ng lisensya sa pagiging accountant. Ako, kaya ko ba? Sa panahon ngayon, maayos na ang lahat at napakatalino mo pa, kayang-kaya mo iyon. Sa susunod, ang mga account sa planta ay pagkakatiwala ko na sa iyo. Napakasaya niyan. Kaya lang, ano? natatakot ako na baka lalo kang maging mahusay at hindi mo na mapansin ang isang hamak na tulad ko. Kuya Kin, ikaw ay isang napakabuting tao. Marami pa tayong napakalayo pang lalakbayin sa hinaharap. Gusto kong maging mahusay para anuman ang dumating na unos, kasama mo akong haharap sa lahat. Kuya Kin, mahal kita. Asawa ko. Mahal din kita? Anak, Mena, umuwi na kayo at kakain na.
Papunta Nay. na po kami.